Tuwing sumasapit ang kapistahan sa baryo ng San Marcelino, laging inilalabas ni Mang Efren ang lumang karaoke machine na minana pa raw niya sa isang Amerikanong sundalo noong dekada 70, tuwing gabi ng piyesta. Palaging may paligsahan ng kantahan sa tapat ng lumang kapilya. Ngunit nitong mga huling taon, napapansin ng mga tao na may kakaibang nangyayari sa mga nagwawagi sa paligsahan. Pagkatapos nilang umawit, tila nawawala sila sa sarili, nakaupo lang sa gilid, nakatitig sa kawalan, wala itong init, at hindi na muling nakakapagkwento kahit kailan. Si Liza, 17 taong gulang at may boses na parang kay Regine, ang pinakahuling sumali, buo ang tiwala ng kanyang nanay na siya ang mananalo. At tama nga, pagkanta niya ng kantang "Pangarap ko ang ibigin ka", tumigil ang lahat, parang napako ang oras, at biglang nag-brownout. Nang bumalik ang ilaw, si Liza ay tulala na, hindi na nagsalita kahit kailan. Habang nakahawak pa rin sa mikropono na biglang nagkaroon ng bakas ng dugo sa gilid. Mula noon, may mga chismis na naririnig sa barangay, may boses na umaalingaw-ngaw tuwing hating gabi mula sa loob ng bahay ni Mang Efren, na parang humihingi ng tulong, at kung minsan daw, kapag dumaan ka sa harap ng karaoke habang nakasaksak ito, makikita mong kusa itong bumubukas, nagpapatugtog ng mga awiting Tagalog, habang may aninong sumasayaw sa harap nito na tila umiiyak. Pinuntahan ng kapitan si Mang Efren, ngunit wala na siyang nadatnan, tanging ang lumang karaoke ang naiwan sa gitna ng sala, nakabukas, may kantang nakahinto, at sa screen ay may lumang larawan ng isang babae, tila kaboses ni Liza. Ngunit suot ang barutsaya ng mga Kastila. Kung ikaw ang inaya sa kantahan sa lumang karaoke tuwing piyesta, awit ka pa rin ba?